Mga ka-JSS, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Dubai at ngayon ay makakasama natin si Ma'am Jennifer, which is isang architect by profession. Yes po. Ngayon ay nagtayo ng online business dito sa Dubai. So, i-share namin ang episode na to para sana makapag-inspire ulit sa inyo aming mga kababayan. Maraming salamat po ulit at kausapin natin si Ma'am Jennifer. So, Ma'am Jennifer, salamat po sa Thank you din po, sir. Yes. time. Oo. Balikan lang natin. Gusto ko lang ma-share mo sa amin yung childhood mo. Saan lumaki? Anong bata? Anong pangarap ni Ma'am Jennifer? Okay, nung ako'y bata pa, lumaki ako sa Valenzuela, sa Metro Manila. And then, my dream is to be an architect talaga when I was younger. Kasi yung dad ko po is engineer, electrical engineer. And then, I was, para expose ako sa mga architectural layout, ganito, ganyan. So, nung nakita ko, I said, nung ginagawa pa lang yung unang bahay namin, sabi ko, I wanted to be the person who does this Would kind design. of, yeah. Okay. So, ikaw mismo yung nag-design ng bahay nyo? So, hindi po, nung time po na yun, I was just grade 2 eh. Okay. So, Nakita ko nung unang blueprint ba? Okay. So, sabi ko, I want to do the same thing. Sinong gumagawa nung ganong klaseng trabaho? okay. So, sabi ng papa ko, it's an architect yung gumagawa ng ganyan. So, yun. Nakakatuwang para sa akin. So, bata ka pa lang, pangarap mo at dream come true sa'yo, yung pagiging arkitekto. Correct. Dream come true po. Ang galing. Oo. So, nag-aral si Ma'am? Sa Far Eastern University po, sir. Okay. Sorry. Oo. So, saan unang nagtrabaho? So, una, sa Pilipinas ako nag-work for 3 years. Yes. So, I have to, yung experience ko eh. Parang, sa licensure exam kasi we require, work experience first. So, sa Philippines ko, yung work experience ko. And then, nag-take ako ng board exam after 2.5 years. And then, I decided to go here in Dubai. So, pinangarap mo bang mag-abroad agad nung bata? Isa rin sa kumbaga, nangangarap ka maging arkitekto, natupad yun. Pinangarap mo rin ba mag-abroad? Actually, hindi nga po because my dad was a seaman. Okay, so na-experience mo ang isang anak na OFW. Sabi ko, parang hindi naman, so sabi ko, I will never go overseas and work as As an OFW. Sabi ko pa. Kasi sabi ko, my dad wasn't around when we were growing up eh. Kasi so sabi ko parang sana hindi ko yung gawin din sa magiging anak ko, ganyan. So yun, ganun nga yung nangyari. So ako din mismo, dumating sa point na I went on that decision. Okay, wow. So parang sa akin, yun isa, 'di ba? Parang naranasan mo maiwan sa Pilipinas. So alam mo, kaya sinasabi mo yun sa sarili mo dahil alam mo kung ano yung magiging sitwasyon nung 'di ba? Nung bilang isang bata na lumalaki ng malayo yung tatay. So nung dumating yung opportunity sa Dubai, papunta dito, arkitekto ka na noon. May asawa ka na ba? May pamilya na? I was single po back then po. Okay. So it's not bad, di ba? Kasi mag-isa ka pa lang. So, mahiwalay lang sa parents, di ba? So, bilang isang OFW dito sa Dubai, nung kauna-unahan, ano yung naging trabaho mo dito? Designer na din po ako. Agad? Yes. Okay. Yes. So, ang pinakauna ko pong work is a detailer. Ako sa isang how do you call it? Specialized sa nagko-construct ng mga dome structures, roofing system, gano'n. Okay. Tapos specialized in acrylic. Okay. So more of a detailer ako at that time and then as a designer for that. Galing. So, yun po yung pinakauna ko naging work. Tapos at that time wala pang mga metro, tapos sa Alcus pa kami. Sa Alcus. Anong year to? 2006 po. Oh, grabe. Yeah, So, almost 25 years ka na. 20 years. So, kasi po parang, 19 years na dito. So, hindi po. Bali, umalis ako ng UAE ng 2009 and then bumalik lang ako ng 2014. Okay. So may gap. Nagpunta ako sa China in between those. Okay. So, experience-wise, as an OFW, sabi mo nga ayaw maging OFW kasi nga naging anak ka ng isang OFW. Pero unfortunately, destiny di ba? Talagang minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado pero dumarating at dahil sa opportunity sa bilang isang arkitekto at nabigyan ka ng chance para makapunta dito at gawin yung trabaho. Which is na happy pa rin, di ba? In the sense na, ginagawa pa rin yung gustong gawin. Pero ang maganda lang, ang pagkakaiba siguro, gagawin ko yung parehong trabaho sa Pilipinas pero mas maganda siguro yung offer in terms of money. Correct po. Di ba? So, ano yung mga bagay na natutunan mo doon sa unang, ilang taon to? Diretso ba ng 4 years? O yung unang punta mo na Okay. Ano po, 2 years or almost 3 years po. Diretso na hindi umuwi?
Umuwi naman po every year. I was lucky enough na yung Galing. work ko is Pinapayagan ka? yes, meron kaming annual leave Oo. at the time. Tapos parang 1 month din yung Okay. allowable na after mo 1 year, then you can go. Galing. Yes. Oo, so pinaka-challenging part na bukod sa nami-miss mo yung family mo, 'di ba, sa Pilipinas. Kumbaga ilang taong ka na, bata pa 'di ba? Parang Around 23 lang ako. oh yes. Oh, so sa akin early stage, 'di ba? Ang dami mong mga bagay na maaring napulot mo, nahubog ka, kumbaga, at naging parte ng kung nasaan ka ngayon. Yes, kasi syempre ako, kumbaga, pag nasa Pinas ka, comfort zone mo, nandun yung family mo, di ba? Oo. So, nung ako nag-move dito, doon ko na-experience na I have to be with other people. Na hindi ko naman kaagad owned yung place eh. Exactly. So, nagre-rent lang din ako. Oo. I could remember we were 25 in a Partition. house. Tama. Tapos nag-share kami. So, right now, they're calling it partition. But before, bed spacers lang kami actually. Grabe. So, So open space to. no po, parang villa din, or rooms din, ganito din, parang tapos may mga rooms, tapos Studio type. hindi po, room siya, 2-bedroom units, ganyan. At sa isang kwarto, sa either 8 kayo, 6 Yeah. So ibig sabihin, sama-sama kayo sa isang, parang ganito, 8 na kayong, Yes, lang, double decks lang, gano'n. Ah, Tapos hirap pa rin. cabinet, gano'n. So, for me, na makasama ako sa ibang tao, at the first time, parang tapos lahat schedule nag-aagawa. Hindi naman nag-aagawa yung schedule kasi sa washroom, pag na-miss mo yung time mo, you have to wait for that kasi you have to respect the other people timings. So, yun. adjustment. Diba? Kasi kung Correct. nag-board ka ba nung nag-college ka sa... Hindi din. So parang bahay lagi na parang may sariling kwarto, anak ng seaman, magandang kwarto naman, diba? Tapos adjustment talaga. Pero nagawa dahil para sa pangarap. Yes. Ang galing. So, bukod doon, ano pa yung mga challenging? Obviously, maliban sa kasama mo Pilipino sa boarding house, di ba? Or sa partition, tinatawag nyo ngayon. Yes. Isa nga. Pero doon sa mga katrabaho, obviously, hindi yan lahat Pilipino. Di ba? So, iba-ibang kultura yan eh. So, Ano yung naging challenging part doon sa'yo? kasi po syempre pagka Pilipino tayo, iba yung culture natin in the way of working. Mhm. So, tayo kasi yung, ano ba yung tawag doon? Sa ibang lahi kasi, if it's Western, they are so direct. Yeah. Like, I want this, I want that, ganyan. Yeah. Tapos, pag Asian naman, we tend to, hey, how are you? Ganito, ganyan. We create communication first before we say something about work. So, may mga ganong gaps. Yeah. So, I think parang nung una, kunwari yung yung ibang lahi. Yeah. They say something about you or they say something about what you did na hindi nila gusto. So, for us, as a Filipino, we are a little bit sensitive. Oo. And then we think, nako, I feel like I was hurt. Parang may discretion, may discrimination ng konti. Ganun. Oo. So, naano ko na, ano lang pala yun, the culture lang pala. So, doon ko nakita na, ganito pala yung ganitong klaseng culture, baliwala yun sa kanila. Later on, it's just something that they said at the time. Pero as a Filipino, for us, dahil sa atin, medyo emotional tayo in something. So, dapat, parang, ko na, kailangan mapalitan ko ba yung pag-iisip ko na hindi nila minimin yun to be mean to me, yung mga Exactly, ang galing. Oo. So, isa yun sa mga maaga mong natutunan na Yes. na-adapt mo In din a way, agad. though may mga challenges din ako na, Ano pinakamahirap? Bigyan mo ko ikaw kung... actually, di ba, I was a designer. Yeah. Tapos, nag-live ako ng Dubai, then pumunta ako ng China, and then bumalik ako dito. So, pumunta ka ng China for work? For work din. For 5 years at 5 So, years. completely iniwanan yung trabaho sa Dubai, pumunta ng China for panibagong opportunity with the same, obviously, job. Yes, as an architect po. Oo. And then bumalik ako dito sa Dubai. Okay. So, anong nangyari sa China? At that time kasi, maganda naman sa China kasi parang dun yung first time ko na I'm able to have my own house na hindi ako nakikipag-sharing, ganyan. So, sariling, na-upgrade ng konti. Upgrade. Kasi Oo. yung cost of living doon, a little less. Pero yung salary ko, almost same here in UAE. So, at least, pero ang isang advantage siguro, pares yung pera, ang kaibahan lang, medyo, sarili na, at least may privacy na. Yes. Ikaw, correct. diba? Opo. At that time, kasama ko na din yung family ko. Okay. Nakasama ko po sila doon. So, So, may asawa ka na at that time? yes. So nag-meet ko yung husband ko dito bago ako umalis ng Dubai. Okay. So, si husband, pumunta kayo ng China, pares kayo trabaho? Hindi naman. Hindi po. Bali, sa marketing naman po siya. Okay. Sales and marketing siya. Ang galing.
So, pumunta kayo ng China, nagkatrabaho din kagad si husband. So, ako na muna ang nauna kasi mas madali ako nakahanap ng work. Okay. And then, after 6 months, Grabe, LDR ulit. kinuha ko siya, and then naghanap siya ng work doon, and then eventually, yung anak namin, kasama namin. Napunta doon. Time, yes. Oo. So, ilang taon ulit kayo nag-stay ng China? Ng 5 years. Saan to? Sa Beijing ba to? So, Beijing. Okay. So, we were 2 years in Shenzhen, and then 3 years in Beijing. Okay. Yun. Kaso yung ano kasi yung tawag dito, it was more of a polluted kasi medyo yung area. So, lagi kami nagkakasakit. So, yun yung isang dahilan kung bakit. That's So, it. hindi mo pinili Pilipinas ba o Dubai o ano yung nagko-contemplate ka ba? So, hindi kasi at that time, okay naman. Okay, actually, I really love China. Okay. Because there's a lot of cultural, and then people are so welcoming. Mara din silang Filipino eh. Okay. Oo, okay naman sila. Para sa atin, yung mga Chinese, sobra din kaibigan ng mga, lalo sa Divisoria, ang dami. Tama. So, okay naman po sila. And then, dun ko nakita yung opportunity to have a business. Okay. So, at that time, yung sister-in-law ko Oo. sa Philippines, parang sabi ko, may mga nakikita kaming ganito, ganyan. So, nag-start up kami sa Facebook pa lang na mag-ano kami ng business. Okay. And then, pinapadala namin sa kanya. Tapos, siya yun nag-deliver, nagsisend sa courier, ganun. So, ginagawa sa Pilipinas? O, So, sa Philippines kami nagsisell. okay. So, Ginagawa nyo sa China? yes, binibili namin sa China. And Tapos then papadala sa Pilipinas? Yes, sinasell namin sa Philippines. So, ano to? So, anong produkto to? Mga accessories din po. Kasi, Okay. kasi mahilig ako sa accessories. Okay. Tapos parang ano ko dati, nung talagang super dami ng burloloy ko, Okay. ganyan. Tapos ano ko parang I wanted to find something na para sa akin. Pambabae lahat? So, hindi. babae, panlalaki. Okay. Ganyan. So, ang ano nun, parang for me, parang shopping ko yung ano na, Ang release ng stress? oo, parang ako, nagsha-shopping ako, pero hindi para sa akin. Para so, everything that I'm selling, or I'm giving, something that I like as well. Okay. So, parang pag hindi ko siya nabenta, it will end up in my wardrobe. Oh, Parang ganun. Ang galing. So, yun. Oo. So, ano din siya. So, kumita Susunod din. yung negosyo na yun? Yes, yes. Okay. And then, kasi mahilig din kasi ako talagang magbuting-ting ba. Oo. Kasi may mga time na I'm looking for a specific accessory and then wala sa market, ganun. So, parang gusto ko ng ganun eh. Para sa isip ko meron. Para sa isip ko merong ganun eh. So, I tend up na try ko nga gawin. Kasi naisip ko na meron tapos wala naman pala. Oo. So, yung business sa Pilipinas, balikan lang natin. So, kumbaga, papadala sa Pilipinas, import papunta ng, tapos yung sister-in-law mo yung in charge. So, ano yung in terms of, saan papunta yung business? Napalaki ba? Ano nangyari? Nag-expand ba? O ano nangyari? So, ang nangyari po nun, kasi, di ba, bumalik din kami ng Pinas. Bumalik kami, tapos bumunta ako dito eh. So, parang a few months, meron kaming physical shop din sa Philippines. Okay. Kasi po yung, Ito yung accessories pa rin. yes, So, ito yung inumpisahan mo online. Online ba una o may physical shop talaga yan? online muna. Una. Yes. Okay. Tapos, yun, tapos nagkaroon kami ng physical shop na Okay. malapit sa school. Okay. So, maraming mga accessories, nagkaroon rin kami ng mga stationaries at that time. Oh, yun yung hinahanap, di ba, ng mga accessible sa mga estudyante. Yeah. Na para hindi na pupunta sa mall para bumili ng kung ano yung mga pangangailangan nila sa eskwelahan, di ba? So ano nangyari doon sa business na yun? So, nung time po kasi na yun, medyo, kinailangan ko ulit bumunta dito sa Dubai. Kasi parang after China, nagstay ako sa Philippines for a while. Okay. So, nung ginawa nagsisend ka ng una, so physical agad yung physical shop, Ano pa lang. online yon. Tapos nung umuwi ka sa Pilipinas, nagtayo ka ng shop. Yes. Okay. Nang may physical shops na siya. Correct. Umuwi kayong lahat, buong family. Opo, umuwi kami. Okay. So, at the time, sabi namin, siguro okay naman na, okay na tayo. Sa business. Oo, ganon. So, yung sweldo mo ba na kinikita sa China? Kasi ang sinasabi nila ng rule of thumb sa business, di ba? Marami sa atin na magtatayo ng negosyo, whatever it is, kahit maliit lang. So, totoo naman na dapat talaga nagsisimula sa maliit. Swerte kasi yung mga nagnegosyo na jumakpat ka agad sa ulay negosyo. Correct. So, para sa akin kasi ang dami talagang failure muna bago tumama. Di ba? Pero at least ang daming natutunan sa journey na yon. In your case, that's the first ever business na ginawa mo. Yes po. Oo. Yun po talaga. O tapos may pamilya na, uuwi kayo sa Pilipinas. Ilan na anak mo nito at that time? Isa lang po. Isa lang po. Only child hanggang ngayon. Okay. Okay, so umuwi ka sa Pilipinas. Ilang taon kayo nagtrabaho sa Pilipinas? At
So, ako po, bali, saglit lang po ako sa Philippines. Parang mag 1 year lang din. Okay. Kasi, yung drive ko to design, to work as an architect, nandun palagi eh. Oo. So, hinahanap-hanap mo. Mm. So, parang ikaw yung tipong, okay, after how many years sa China? Bago, 5 years. So, after 5 years, nag-ipon, alam mo, sapat na to mag-start ng business. Pero, nung nag-put up kayo ng business, kinita ba yung kinikita mo sa China doon sa business o hindi? Hindi po. Okay. Kasi nga, nasa school area kami, hindi siya ganun, hindi siya lakas. Oo. Tapos, at the time din, parang nagkaroon ng medical condition yung father ko. Okay. So, I need to help. Parang, Okay. that, So, kulang. Hindi sapat yung business para mapunuan yung pangangailangan na gustong gawin mong tulong sa family mo. So, sabi ko kung sa amin lang, okay naman siya. Kasi nagtitake pa din ako ng mga parang online jobs Okay. at that time related to the architecture and designing. But at that time, parang it wasn't sufficient kapag kung gusto kong magbigay ng ganun, hindi Yeah. ko siya kaya. Hindi Oo. ko siya masustain. Tapos si husband, doon na sa business din nakapokus kayo lahat. So, kumbaga yung lahat, dalawang income na kung kinikita sa China, mapupunta lang doon. So, as long as na mabibigay, tama yung sabi mo kung enough naman sa family. But then, Yeah. unfortunately, in your case, kasi yung daddy mo may sakit, kailangan pa ng Yes, oo. mas masuportan pa ng, oo. So, yun yung naging decision mo para bumalik uli ng Dubai? So, yes, correct. Nandito po kasi yung kapatid ko na din. At parang 3 years na siyang nandito. Oo. Tapos sabi ko, okay, since alam ko naman ang work sa Dubai and I've been here for 2.5 years before, so I said, okay, why not give it a try again? Okay. Total naman, alam ko na yung area eh. And then I know how to look for a job there. And then, Okay. kumbaga, okay, bumalik ulit ako doon sa Sherry. Tapos, ang masakit pa nito, naiwan si husband, saka si Naiwan. yung anak mo. Which is yun yung isang unang anak, ayaw mo gawin eh. Diba? Tapos may nangyari. Yun nangyari. Para sa pamilya talaga gagawin mo lahat, diba? Para makatulong lang. Oo. So, okay. So, yung baon mo, apart from gustong makatulong sa daddy mo, gagawin mo lahat para, kumbaga, yung sinabi mong never, but then for the second time around, gagawin mo ulit. At this time, ang mas masakit, may iwan yung anak mo at saka yung asawa mo sa Pilipinas. Gaano kahirap yun sa'yo? Actually, nung una, parang tinatanong sa sarili ko, ba't ko ba itong ginawa? Ba't ko ba itong ginawa na bumalik ako? Or iniwan ko yung anak ko. Pag nakikita ko sila sa video or every time na aalis ako, naiyak ako. Hindi, mabigat eh, di ba? Kasi ang dami makaka-resonate. Kasi para sa akin, lalo na ikaw, hindi mo nga pinangarap kasi na-experience mo yun eh. But somehow, talaga bang dahil siguro sa takbo ng buhay, ika nga, sa pangangailangan, gusto mo mong gawin yon pero hindi sapat kasi yung kita sa Pilipinas. Kasi sa akin, yun lang naman yung isang dahilan eh. Kasi may mga architect naman na trabaho sa Pilipinas eh, di ba? Yes. The only reason is hindi enough Not enough yung pera nakikitain ng parehas na trabaho. So ngayon, ang nangyayari, i-give up talaga natin yung maiwan para sa hopefully sa future. Pero ang maswerte lang, at ngayon nandito sila, napakaganda ng nangyari. Yeah. So, kwento mo lang sa amin, so ilang taon tumagal na ikaw yung mag-isa ulit, bumalik ka ulit doon sa partitions na wala na share. So, Diba? for sharing, nag-last din siya ng mga 3 years or kasi Isa ka ulit. oo, nasa partition ako, ganyan. Pero within those 3 years, at least naandala ko dito yung brother ko. Okay. So, kumbaga, nandito yung mga kapatid ko at that time. Okay. So, I'm able to help them na matulungan din sila na magkaroon ng work at that time. So, there was a time kasi na sabi namin, okay na, pwede na tayo magsama-sama ulit dito. Kaso nagkaroon ng mga uncertainties sa work, bigla ako nawalan ng work. Tapos, mayroon din time na nagka-pandemic. So, at that time, we were willing na dito dito na sila. Considered na parang, sige, lipat na tayo dito. Tapos biglang nag-pandemic. Yun yung RCCT na sinasabi mo. Yes. Okay. So, tapos yung meron pa time na nawalan din ako ng work within those period. Okay. So, doon ko na talaga kasi yung yung business namin na naiwan sa Pinas nung umalis ako, nagko-continue pa rin eh. Yung husband ko yun na. Yun yung pinagkakakitaan para ma-sustain naman yung... Oo. So, at that time, nung nawalan ako ng work dito, yung husband ko, meron siyang sariling pinagkakakitaan sa Philippines. So, hindi kailangan ng padala. Ika nga. At that time. Tapos, ako naman, tawag dito, dun ko inano yung business. Parang sabi ko, open ko na lang din yung business dito. Total naman, marunong din naman ako gumawa eh.
And then, yung mga orders ko is by friends. Usually, pag naano sila na, "Oy, I like your stuff," ganyan. Okay. So, side hustle business Oo, muna. oo. So, full-time job, at the same time, extra income. Yes, correct. Ang galing. Napakaganda nun. So, during the pandemic, kasi yun yung isang lahat tayo, talagang ika nga, the biggest challenge, di ba, sa generation natin. Halos lahat ng tinamaan nito, di ba? Correct. Lahat talaga nawalan. So, swerte na nga lang yung iba kasi sa kanila mas naging opportunity. Kamukha ng mga online seller, di ba, na talaga naman yun yung mga talagang masasabi natin na vertical eh. Yes. Di ba, sila yung mga kumita. So, yung sa'yo, paano mo binenta to? So, yun sa akin, sabi ko, paano ba ako magtitinda sa UAE ng legit? Kasi I heard some news na na-finance sila, ganun. Okay, kasi parang wala sa permit mo yun Oo. na magnegosyo ka na. Oo, kasi I was an employee. Okay, tama. So, inalam ko yung ways para maging online lang muna kasi nga, yun lang yung able kong gawin at that time. So, chinek ko kung mga pwede. So, kailangan ko pala magkaroon ng DED permit para makapag-online selling ako. Tapos, so, niregister ko yung mga page ko dun sa government, na yun. So, madali lang naman pala siya. Okay. So, at least, I'm free to post anything in my social media. Galing. Hindi ako kinakabahan Tama. about penalties. Oo. So, ang galing. So, para sa akin, very important na dapat talaga kung magnilnegosyo tayo Rules. at bukod sa alam natin yung gagawin natin in terms of regularity ng isang bansa, Correct. in terms of illegal ba to o hindi ba to legal, diba? So, tama, napakagandang yung ginawa nyong pag-apply ng Yes. tamang kaukulang papeles Correct. sa pagninegosyo. So, ano nangyari? So, nung time na yun, wala akong work, so nakapokus lang din ako sa paggagawa nito. I was lucky to have some network of friends na nire-recommend ako. I don't know, like, everybody wants to have gemstone bracelet at that time. So, I was able to, suffice myself for 5 months na wala akong work. Wow. So, in a way, hindi po siya ganun kalaki katulad ng kinikita ko. But, like, It helps, diba? oo, at saka yun nga, wala naman akong masyadong pressure from my family at that time sa Philippines dahil yung husband ko nga meron na rin naman siyang pinagkakakitaan doon. So, parang at that time, parang okay, I could stay here a little bit longer. I was praying to God na, Lord, pagka-December, wala pa akong work. Baby, it's time for me to go home, Ganun na ako eh. Parang, syempre, I couldn't stay here for nothing. And then pandemic we don't know until when at that Kailan natatapos, diba? Yun yung isang tanong nating lahat. Oo. So, ako sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, sige, total, hindi pa naman pwedeng lumipad at that time. So, yun. Sinuloy-tuloy mo lang. Oo. Nagpo-post lang akong ganon. Kumusta yung naging binta nung parang sinabi mo, you just giving your parang deadline na, pag hindi pa rin kumita, uwi na lang ako. Oh, yun. So, at that time, parang, fortunately, doon naman dumating yung mga offers. Parang, parang last 2 weeks of my decision na uuwi na ako. Padala ko na nga yung mga iba kong gamit. Oo. Tapos, nagkaroon ako ng few interviews. Tapos, Job opportunity. job opportunity. So, yun. So, doon na po ulit. Nag-start na ulit yung career ko. Na gano'n. Which is tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Ang galing. Ang galing naman. So, sa tingin mo, anong asang, yung, kumbaga, buo na yung decision mo, umuwi, tapos somehow, dumating. Nag-apply ba yun? Application ulit to? Para magkaroon ng opportunity. Kasi hindi ka naman, dumating lang talaga ng random o... So, before kasi, parang nung nagkaroon ng pandemic, madami din talagang mga companies na let go ng mga tao. Yeah. So, I mean, I couldn't say na I'm so unfortunate na sa akin lang yung nangyari. Yeah. It was everybody. Yeah, oo. So, yung time na yun parang, okay, sige, mag-send ako ng application. There was some job offer na kung magkano yung sahod ko nung nag-start ako. Sabi ko, Sabi ko, hindi ko naman siguro. Back to zero, parang sobrang baba. Sobrang baba naman nun. And then, why will I stay in UAE na ganun na yung tasawurin ko para, Tama. It doesn't make sense. Oo, sabi ko, para provide ko lang sa bahay. Yun na, para ganun ako that time. So anyway, yung siguro, I think with the experience then, so nagkaroon ako ng mga different offer from various companies. So parang, in a way, nagkaroon ako ng chance na mamili ng mga paglilipatan ko. Okay. So, yung ilang opportunity na dumating at bago matapos yung December na deadline mo, na pag hindi pa rin nagkaroon, So nagkaroon. so nangyari, tinanggap mo yung offer na gusto mo na rin gawin. Oo. Okay. Tapos, since, dahil, kasi yung pag-build ko ng network din sa business is through my work din eh. Kasi, nakikilala ko ng mga, actually, yung mga ko na laging patrons na bumibili sa akin is from
from my work eh. Okay. Tapos referral from another friend, parang ganon. Kasi nga nakikita nila ako kapag nagpa-function or nagpupunta kami sa mga events, I'm wearing my pieces there eh. So wala kang masyado. May suot kang isa. Ito yan. Isa lang. Para sa camera, para lang mas makita, di ba? So, yan yung mga isa sa mga ginagawa. Ito yan sa mga ginagawa nyo. Yes, yes. Oo. So, dun sa in terms of, di ba, kasi sa online business, maraming kumita sa nagla-live. Yung sa'yo, posting, yung nag-a-ads on ka ba nag-a-ads ka sa Facebook o sa Instagram? Noong una po, hindi ako nag-add sa Facebook kasi nga syempre hindi sure. So, post ka lang ng post? Post lang ng post, tapos yun nga, mas madami talaga yung recommendations from friends talaga. So, napufulfill naman yung kumaga yung target mo na extra income. Okay naman po siya. May mga times na hindi masyado, pero every month naman meron kaming sales. Wow. Galing. Which is good din. So, kasi sa tingin ko, di ba, kasi yung iba na, alam mo na, nag-enjoy ka na sa ginagawa mo. Para sa akin kasi, yung isang negosyo, kung gusto mong palakihin, is really a question of, how could I go big with this? Di ba? Yun lang naman yun. Once na natanong kasi yun, how much time do I needed to promote this? Kasi parang sa'yo, di ba, kung ima-market mo talaga yan at gusto mong paramihin yung customer, you have to do something. Yes. And this question, how could I do it? Di ba? So, ikaw, anong ginawa mo para mas maparami pa yung benta? So, nangyari po, dahil sa may mga nag-approach sa akin ng pop-up markets, ganyan. Okay. So, nag-try din bazaar. po. Yes. So, night markets, mga ganyan. Yeah. Nag-try din po ako noon at that time. Kasi syempre, mag-isa lang ako before eh. Yeah. So, kasi imagine, I'm just, kinikerry ko yung mga, yung mga boxes, ganyan, daling ko. Tapos ko mag-isa, di ba? Oo, ako mag-set up, ganyan. Tapos minsan, on the spot, magpapagawa sa akin ng bracelet, gano'n. Grabe. So, magkano ang isang ganyan? Depende Yes, po wala sa gemstones. Okay. So, yung may mga ranges kami from as low as 20 eh, no? 20 dirhams. dirhams. So, 20 dirhams, ang costing magkano? Oh, you can say maybe 7, gano'n. 7 yung costing. Ilang oras mo gagawin? Saglit lang naman po pagka simple ano lang. So, sabihin natin yung margin mo niya nasa 100%. So, kung, Oo, gano'n. di ba? So, which is good, di ba? Pero, ang kaibahan lang, di ba? Kasi may pwesto ka sa bazaar, obviously may renta, tapos yung time. Ang tanong lang kasi doon, pag nag-bazaar ba ako today, I will spend the weekend, for example, for this bazaar, makukover ba yung daily rate ko o hindi? May mga time po na hindi talaga. Minsan nga, yung pambayad mo lang eh. Ayun, break even. Pero at least, nakita ng mga, kumbaga lumabas yung produkto, di ba? Oh, yun kasi yun eh, di ba? So ngayon, ang dami ng online, di ba? At TikToks, people, sa akin ngayon, sa tingin ko, sobrang iba na. Si Sir, yung husband niya, nasa marketing, sabi niyo nga. Paano niyo namin na-market ngayon, yung sa online business? So ngayon, ang namin is through Instagram and Facebook pa lang muna. Okay. Kasi pumunta siya dito, so sabi ko, sige, dapat karoon kami ng mga website. Na, sa online website na talaga, Yeah. Shopify. So you can order anytime kahit, ano to, global? Pwedeng order kahit sa ibang Looking for that option pa lang kasi yung license ko is for online selling pa lang. Oh, I see. So, pag ako ng traders, baka doon pwede na ako ng export. Oo. Export, actually. Oo. So, we are going to that direction eh. So, yung supplier mo nito, nakakilala mo sa China, I suppose, dun pa rin yung supplier. Yan yung pandan nanggagaling. Yes. Ang galing. So, ilan na yung nabibenta nyo so far? Madami na eh. Kasi, Figures na lang tayo, number. In terms of, yung tipong, kung kaya nang ibigay ni online business, mga ilang buwan pa sa tingin mo yung target mo sa business plan para mas papalaki pa to para iwanan mo na yung pagiging arkitekto mo. medyo malayo pa. Malayo pa. Pero at least si husband, dito na siya na yung full-time sa dyan. Yes, yes. O at least nabibigay yung kailangan niyang, di ba, kung magkano man yung nabibigay sa buong taon. Correct. Annual. Oo. Kasi dito na nagtatry din kami nung iba pang, bukod sa ganito, meron na rin kaming personalization. Galing. So, meron kaming mga mag-printing, photo printing, sa slates, mga ganyan. So, nag-venture out kami sa another, para pag lumaki yung, namin, doon na kami kukuha ng talagang trade license. Okay. So, parang, Mangyayari yan. It's a question of, you just keep doing the hard work first. Kasi, yun lang naman eh. In my opinion kasi, di ba, nangangarap kang may gustong gawin na ginagawa mo na, huwag mo lang sukuan sa akin. Bigay mo yung time and obviously sa akin, walang negosyo na walang investment sa marketing budget. Di ba? Kasi, it's a question of
pag nilagyan mo ng budget yan sa marketing, malalaman yan at may bibili yan. Kasi kahit gano'ng kagandang produkto at hindi mo minarket, walang kwentang produkto. Correct. O, di ba? Pero ang tanong lang doon, ilang percent ba yung willing mong ibigay na para bumalik in terms of ROI ng marketing money, di ba? Parang, para sa akin, importante yun. Sa inyo ba ngayon, may business plan na ba kayo dito? Or in terms of, wala? Wala pa kaming ganun kaano eh. Oo. At this point pa lang. Kasi parang ano pa kami, we're testing The water. waters pa lang. Oo. Parang ganun. Pero ilang taon na? So, ginawa mo na, Oo, kasi yun, before parang kahit wala akong sale eh. di ba? Alam mo yun, Pero ngayon hindi kasi parang mag-iiba kasi nga si may trabaho dati side hustle lang walang okay yun eh kasi may income, 'di ba? Pero ngayon si husband full-time dito eh. 'Di ba? Parang sa akin, in my opinion I mean don't get me wrong. Yes. In my opinion sa akin mas saan ba pupunta, 'di ba? Gaano ba kalaki? Kasi doon yun magsusimula lahat. Kung magkakaroon ka ng target in the next 3 years, gusto ko ganito, which is meron ka naman. Sabi mo nga, sana maging mauwi sa trading, 'di ba? Yes. Yung business namin mag-iba kasi sa online mabagoy natin. Pero it's a question of when do I need to get that, 'di ba? Parang in my opinion, kapag naisulat 'yon, kahit nasa papel lang, 'di ba, na target. kailangan kong gawin 'to in a certain years. So ano yung mga action plan? Susulat mo lang 'yun eh. Okay? Kailangan dito, ano ba yung kailangan kong gagawin para mapuntahan ko 'yan? Magkano ba yung kailangan ko para mapuntahan 'yan? So yung mga sagot, gagawin mo lang. Take action lang dun eh. Sa akin, yun yun eh. Dire-diretso na yun. Kapag binigyan mo ng action. Pero kung, ay, okay naman ako dito. Ay, okay. Yun yung kasi isa nakikitang problema ko sa akin personally. Ay, pag nilagay ko yung shop sa Pilipinas, di ba? Remote, nasa UK ako, tatakbo yan kasi may shop. Ganun yung mindset ko dati eh. So, pag nilagay mo naman online, sa tingin mo, may website na, may Facebook na. Pero ano pa ba yung pwede gawin? Di ba? Kasi ngayon, sobrang powerful ng Facebook eh. In terms of social media, sino nag-handle ng social media nyo? Ano po, yung husband ko din po. Oo. So, ilang beses kayo nagpo-post isang araw? 3 times ba? 3 times. Oo. Yung- Nag-invest na sa ads? Hindi. Nag-invest kami before. So ngayon, tinatry namin kasi yung different, yung Trial and error naman talaga sa negosyo, di ba? kasi pag hindi mo alam eh. Sinubukan, hindi mo alam. Hindi mo Di ba? malaman. So ano pa, bukod sa pag-ads, ano pa yung kinakailangan gawin? Kasi sa akin na nakikita ko, di ba? So apart from, referrals kasi is not a bad thing. Correct. Libre yan eh. Pero it won't be enough to get wherever you want to go. Madalas problema yan eh. Pero ang sa akin, kailangan, once na nalaman mo, katulad sinasabi ko, okay, kunyari nag-generate tayo ng 10K this month. You wanted to, okay, if I could double it, maybe 20K the target. Oo. Diba? So, once nasiset mo yung 20K, in order for me to get the 20K, what do I need to do in order me to get that number? Para sa akin, once na isulat mo yun, ano yung action plan? Yun na yun kasi gagawin mo on the daily basis. So, basta pinokus mo yun doon, mangyayari yun. Doon ako naniniwala. Ikaw ba, sa tingin mo, ano dapat gawin para sana yung pinapangarap mo na sana maging trading company ba? Tama? Yes. Oo. In other words, pag trading company ka na, pwede ka na mag-trade ng may shops or pwede ka na Shops, mag-export, mag-import, gano'n. Oo. So, sa tingin mo, kailan yung target nyo para mangyari? So, ang ano namin kasi may specific value kami na ini-aim na makuha annual. Ano siya, investment or? Hindi, yung return, sales ba namin? Oo. Parang once na maano na namin yun, actually that is the time na kukuha na kami ng trading. Kasi right now, dahil sa kakarating lang nila, parang, So, kailan lang ba nakuha si husband? actually, a year and a half pa lang eh. A year and a half. Which is, so ilang taon kayong nag-LDR? Matagal. Grabe. Parang more than 10 years, ganun. So, parang ang ano na lang is... Anong sikreto ng, ito, walang joke, pero di ba sa mga magkakalayo, kasi ang hirap yan, dinanas ko rin, di ba? Ako mismo, nasa Pilipinas ako, nasa HK si Mrs., nasa Hong Kong. Ang hirap yun. Actually, ma-share ko lang ng konti, hindi pa narinig to, first time, di ba? Personal kong experience to, bilang isang OFW husband na naiwan sa Pilipinas. Kakakasal namin, honeymoon 3 months, alis na ulit. Yun yung pinakamabigat. Na literal, paghatid mo sa asawa mo sa airport, kakakasal mo, dapat mas mahabang honeymoon pa sa 3 weeks eh. Pero umalis na ulit para sa trabaho at pangangailangan. Yun talaga may iyak ka, di ba? Ikaw nakalagpas ng 10 taon na LDR at ayaw mo gawin dati. Anong sikreto? At ano yung pinanghahawakan mo para maging intact yung family? Trust po, saka yung communication. Okay. Kasi when you always have that,
hindi mo siya just don't break the trust. Okay. At saka be transparent. Ang galing nun. Everything that you Ang galing. you At saka, focus siguro, malaking tulong yung FaceTime, video call. Kaysa dati, kami sulat eh. before. Tapos siya yung voice recorder, yung pinipindot mo yung para mag-record ka nun. Parang di ka naman gano'n katanda, sir. Hindi, seryoso, ganun kami mag-communicate. So, grabe yon yung sulat na 2 beses, requirements, parehas kami. Pero, isa yon tama yung sinasabi mo. I agree. Communication is a key, di ba? Yes. Pagka malayo, yung long distance. So, galing. So, balikan natin. So, target nyo, yung sinasabi mo, dito, may kailangan, ma-hit mo yung certain numbers in a year revenue bago ka ma-qualify para maging trading company. Tama ba yung Hindi. Bali, for me, parang yun yung ano ko na. Ito na yung ano ko. So, in other words, parang ikaw, ang gusto mo. Bisent ko yung ano na yun, goal na yun. Sineset ko yung goal. Okay. May goal ako. So, doon sa sinasabi mong annual, which is kailan mo sinimulan to? Parang last year. In a year na tayo ngayon. So, So, December na tayo. Kung yung sales ko before, na gano'n na siya, nag 10 times na siya eh. O, 10x. Nag 10 times Okay. na. So, yung value na yun, gusto ko lang, siguro slightly doubled lang, okay na. So, sa akin, naniniwala ako, ang ganda, nung ma-10x mo yung pero ang sinasabi nga nila, when you set the target, let's say, you set 10K in a year, or maybe 100, or maybe 1 million, people, when you set the realistic target, yun ang sinasabi niba, realistic target goals na sinasabi. You aim for that, obviously. But the problem, kung i-aim mo yung mas mababa, yun lang yung gagawin mong actions. Di ba? Sa akin, ang natutunan ko daw, when you set the goal, kung gusto mo ng 100,000, 10x mo yung 100,000. So, magiging 1 million. Okay. Yung bagong target mo. So, when you aiming to get 1 million, you maybe not hit the 1 million, but certainly, you're gonna hit more than 100. Kasi nag-aim ka dun sa 1 million. Does that make sense? Yes. So, but then, the effort, it will be 10x then. Yes. Yun kasi. Yun yung sikreto para ma-hit mo yung target mo na 10x. Definitely, iti 10x mo rin yung mga gagawin mo, kung ano man yun. So, in your case, na 10x mo siya, sabi mo nga, ilang buwan bago nag-10x? A few months lang din po. So, i-multiply mo lang ulit kung ano yung ginawa mong nag-work para ma-10x. Iti-10x mo yung effort doon sa nag-work, di ba? Yes. Para in order for you to get that the target. In sana hindi na isang taon, 'di ba? Kung target mo isang, 'di ba? Yun eh. So sa akin. So sa inyo, ano yung mga nakakita nyo pang pwede paggawin? I think kasi for us, we need to invest on some machines eh. Okay. Kasi Yun yung malaking investment. So Okay. So parang yung yun kasi saka I need a space. Okay, isa pa yun. Oo. Di ba? Nandun ka na sa stage na, okay, may bumibili na, pero yung demand baka hindi pa ina. Pag bumili tayo ng machine, baka masyadong maaga. Oo, yun. So, Diba? parang meron kaming doon pa kami sa... Sa stage na yun. Okay. Oo. Kasi parang yung personalization namin, pa siya eh, parang early pa lang namin siya. Innovation ito, no? Panibagong product. Oo. Okay. Though kasama siya dun sa license ko. Kasi Yeah. may printing din dun sa ko eh. Oo. So, doon sa personalized lang, baka lang may nakakanood, just enlighten us about the story about the product itself. So, when you say personalized, kasi lahat tayo, di ba, mahilig sa burlolo lalo sa babae, Oo. ang accessories. Kung personalized yan, what do you mean by, like, For example, sa gemstone naman po kasi, kunwari, you have a specific ones na parang, I want, kasi each gemstones, each gemstones may mga representation siya ng meaning. So, meron, pwede i-combine with this, combine with that, ganyan. Tapos, may mga, naman na, they want it to look like na, for accessorizing lang ba? Yung iba, for function of the meaning. Yeah. So, I'm offering that na parang one-on-one communication talaga. What do you need? What do you need? What do you expect? Or what do you want? So, dun kami nagde-develop ng... Kaya yung mga nagiging customers ko, nagiging parang friends ko sila eh. Or parang ganun. Parang Kahit dapat hindi may kami palagi commonality kayo. kahit hindi kami nagkikita, para, hey sis, ganito, ganyan, I wanted something like this. Kasi, Tapos gagawa ka ng bago. Based dun sa requirements niya. sa requirements niya, bibigyan ko siya ng option, ganyan. So, Galing. yung product ko, hindi siya basta lang na, kasi nagtitinda ng ganyan. Experience, di ba? Yung parang sa akin, the product daw, it will, bukod sa magandang produkto, mas ngayon kung may storytelling in terms of paano nabuo pa,
Lalo ngayon yung sinasabi mo na, okay, sis, gusto mo ba nito? Tapos ngayon, ito yung gusto ko kasi. Parang may idea siya na i-incorporate doon sa product mo. Oo. Tapos meron siya sasabihin na, ay nakita kong ganito, ganyan, kaya mo ba na ikaw? Sasabihin sa kanya, pwede kong gawin yung ganito instead of ganyan. So, may collaboration kami. Galing, tama. Hindi lang siya yung basta. Words of collaboration, guys, sa business, di ba? Sobrang, ang ganda lang. Pag na-apply at naintindi mo yung salitang collaboration, the meaning is so broad Ang dami, di ba? Na pwedeng gawin in terms of collaboration. Which is para sa akin, tama. Napakagandang idea na mai-apply agad din sa kahit anong negosyo. Yes. Di ba? Ang galing. So, nandito na yung pamilya mo ngayon. Oo. At na-survive. Ano yung ma-advise mo sa ating mga kababayang OFW na sa tingin mo, maaring makapagbigay ka ng wisdom na maaring may pinagdadaanan din na long LDR din sila, maaring may anak din na nasa Pilipinas, nandito sila. I think po, kung saan ka talaga magiging masaya. Yun eh. So, if you are able to bring them with you sa lugar ko saan ka nag-work, that is really good po. Yeah. So, kung dapat meron kang pros and cons din eh. Oo. Kasi hindi naman porket I'm missing my family, I have to go back. Tapos, by the end of the day, pare-pareho kayong walang kakainin and then you end up, di ba? Oo. So, you have to weigh things and then set your priorities kung meron kang someone doon na mag-i-explain about your current situation with your kid. So, that would be good po. Kasi, may mga time na parang, iniwan ka lang ng parents mo kasi for that, ganyan. Di ba? That's not the case eh. Kasi yung mismong parent na umalis, meron din siyang burden. Every night na parang wala kang katabing husband, wala kang katabing anak. Totoo. Is, Tapos problema na hindi mo na mababalik yung oras, di ba? yes. Parang yun. So, ang advice ko, kung kaya ninyo to be with your family while doing the things that you like and you can do it. Galing. Wow. Yun yung lagi kong ina-advise din sa mga early marriage na mga friends ko na sabi ko, na medyo sila. Sabi ko, for me, as per my experience. Yeah, that's the only thing you can share, di ba? Na parang based on your experience, magkakaiba rin naman, di ba? Oo, so sabi ko nga, hindi naman mababantay 24/7 kahit gano'n pa karaming camera eh. Well, if someone else can do something like, di ba? They can still do it. But then, both parties, di ba? Yeah. At the end of the day, just the trust is very important. And sa akin daw, paka-importante nun, tsaka yung communication. So, ngayon, balkan natin yung kung makakausap mo yung batang Jennifer, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin ko sa kanya, mag-invest pa siya mag-invest siya ng and it's good yung ginawa niya na mga decisions. Pero sana yung magkaroon siya ng broader about investments din. Kasi yun ngayon eh. So when you say investment para dito sa business, kasi alam mo na yung in and out halos ng paggawa ng produkto. It's a question of when you say invest pa sa investment sa property o sa... yung mga ganun, invest sa property or sa stocks. Kasi yun ata yung parang wala din tayong It's another story. Okay. But I feel like kung may idea ka sa mga ganun, would be nice. Kasi ngayon, ako medyo Skeptical ka pa rin ba? Hindi naman. Pero, You're doubting the business pa sa ngayon? hindi naman po. Kung nakikita mo na yung kung saka po, may liwanag na eh. Diba? Para Meron naman. Kaso, syempre, not everybody would like burloloy eh. Oo. So, para sa akin, kung makakapag, invest pa ako sa different, divest. yeah. Okay. Pa ako. Not divest, but I mean, invest pa. Parang sinasabi mo, huwag mong ilagay lahat sa isang investment. Yes. Yung buong pera mo. Nag-iisip po pa na kung maring property or maring iba pang investment. Mga ganun po. Kasi hindi, kumbaga, not all the time someone would want an accessory or something. But at least, kung meron kang mga money allocated in a different types of Okay. Oo. may So, choice. ikaw, ang target mo in terms of, di ba, working as, gusto mong gawin yung pagiging architect o designer na ngayon, di ba? Employees pa ba ito o freelance ka na Employee. sa ngayon? Oo. So, kailan mo nakikita mo ba yung sarili mo na magre-resign o magre-retire or magpo-full-time sa business? Paano ba? Kasi, I was lucky enough po na medyo mataas yung nakukuha ko salary. Oo. So, I think kapag yung business ko siguro, more than my monthly wage, yun na siguro. Okay. Galing. Oo.
Para kasing ano, Year-wise, ilang taon nangyayari? hindi ko pa sure eh. Parang, hopefully po, if I'm lucky enough, siguro 3-5 years, pwede na. Oo. Well, kasi sa tingin ko kasi ganito yun. This is my opinion. Ano? So sa atin, marami tayong minsan na safe kasi, safety net Safety yun. yung salary, yung income. But when you start the business, if you see the bigger picture of it, tapos you just take an action just to get where you want to go, you will get it. It's a question of sometimes na dapat kasi ikaw dapat daw ang maniwala sa produkto mo, na dapat sold ka doon sa produkto mo. It's a question of multiplying di ba? Na parang, how many more people could we sell this product itself? Di ba? Parang sa akin once na ano yun. Pero ano yung mga gagawin para mas marami pa? Once you establish those things and then just take actions on a daily basis, I think it will happen. Pero kung, okay naman ako dito Yun kasi isang nagiging problema, tingin ko na okay lang to, ayos naman na to, may salary naman ako. Pag ganun kasi, i-limit binibigyan mo ng limitation yung para mas palakihin pa ng mas maiksing panahon. 'Di ba? Para sa akin nga, 'di ba, dapat nasa year, ilang taon na ginagawa to? Bali, kung nag-start ako noong 2020, tapos parang 5 years. Oo. Correct? Na yung business side hustle. Sa tingin ko, yung 5 years napakatagal na. Kabisado mo na yung produkto at ano pa yung mga pwedeng gawin sa ganyang product. In my opinion, 5 years na alam mo na pagkakakitaan mo. Sa akin, is a question of if you want to get bigger, you have to put the firm na that's the target. We're gonna get that target regardless. Pero huwag mong tiparin yung target. This is what I'm saying na sinasabi ko na parang kung if you're aiming to 100, just make it 1 million. And then just focus on 1 million target. But take actions to get that 1 million. And you will get it. Yes. Rather than just, okay naman ako dito. Siguro 5 years pa. Why don't you think, just set the mindset. If I could do this in 2 years, I would do that. But then, yun lang yun Do you agree? Yes. Pag sinabi mo sa sarili mo na, 5 years, hindi sigurado kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari in the next 5 years time. But then if you commit, I would like to do it in 2 years time instead. Just focus on that, lesser focus on that target, take actions, ano yung kailangan mong gawin para ma-hit mo yun. Kasi, at the end of the day, it will come back to dun sa, in terms of money, pag na-establish mo yun, dun lang magsisimula lahat. Once na nakita mo yun, just focus on that. How can I get that? Diba? Yung tanong na how, yung sagot kasi doon, yun yung gagawin mong action. And it will happen. Doon ako naniniwala. So hopefully, may sense yung sinasabi natin. And everything. So, anyway, success. Ano ba yung success sa'yo? For me, Oo. yung success kasi maraming Totoo. For me, kapag it's not just content. Kailangan happy ka on what you do in your daily life. Yeah. That is a success for me. Oo. Kasi, if I say it's about monetary, Oo. then meaning to say, I already have that success. Tama. Correct? So, para kasing tayo, every time that we gain something, our expectations or lagi yan tumataas Totoo. So, we always aim. Magbabago, Yes. lagi yan. Oo. Para sa akin, yun nga tama yung sinasabi mo, exactly that, na parang sa ibang tao, nadala mo na yung asawa mo, nandito na sila ngayon, may trabaho siya, kumikita ka. That's a success already. Correct. Yung online business tumatakbo is a success, 'di ba? Pero yung happiness kasi magkaibang level ng success yun Na parang masasabi mo, masaya ako dito, nagagawa ko na lahat halos, 'di ba? Pero not necessarily money, 'di ba? Yes. O materials, 'di ba? Pero success yun. Kasi yun. So magkakaiba. So, for me, I am successful right now with my career. Kasi, in a way, sa work ko, I was able to speak also publicly dito sa UAE. And then, I knew a pretty good network as well. And then, I'm successful for having my family here. Not all Filipinos are able to do that Galing. in UAE. So, I feel that is also... Diba, na parang deserve mo naman na after 10 years na makasama mo sila. Diba? Para sa akin, after all, yung hard work and everything, yung pagtsatsaga at para sa akin, ang hirap nun Para sa akin yan, kaya nga sabi ko, ang laking success na nun. Dapat sa'yo, o achievement sa'yo na madala mo sila dito at makasama mo sila. Pero this is the next level of going forward. So How can we make it? So, the next level to go forward is actually to have the business more stable here. Yeah. And then at least tama ka, then I wouldn't be wanting to be in a corporate world forever. Yeah. So, Maybe you still Maybe passion mo yan Maybe you can just cut the time, maybe freelance na lang.
O, di ba? Kasi sa tingin ko kasi, mangyayari yon kapag kinikita na ni business, yung maybe a third of your salary, for example, tapos, oy, okay na yung monthly ko, kinikita ko na to dito sa business. Then, but you still love what, yung pagiging designer, you can still do that, but then you're not 9 to 5 job na. Magkakaroon na mag-iiba kasi. Kasi, you're just giving the time, I'd like to work when I wanted to. Diba? Parang as a freelance. So, may project, gusto kong gawin to o hindi. But then, pag dumating doon sa point na yon, yung time mo mas nandoon sa business. Kasi the more time you can give to the business, it's a question of, diba? Happy ka ba? Yun kasi, yun yung magiging, sa tingin ko, isin sa magiging gauge mo. Okay, happy na ako na iwanan yung trabaho ko dahil kinikita ko na to dito. Once na nakita mo yon, you will convince. Madali nang kumbinsin yung sarili mo na, masaya mo na ang ginagawa yun, pero I will give more time to my family. Kasi isipin mo yung 9 to 5 nasa trabaho ka, mas mahaba na ngayon yung kasama mo yung pamilya mo. Pero kung mabibigay mo pa, di ba? Yung kalahati, sabihin mo na lang yung half a day. Kasi 20 hours yan eh. O 4 hours a week, di ba? Na trabaho na lang instead of 40 hours. Yung 20 mabibigay mo sa pamilya mo. Di ba? Ang laking bagay nun. So, ang galing. So, invite lang yung pagkakataon mo na para maimbitahan yung ating mga kababayan makabili ng produkto niyo. So, Yes, so you can visit us in Facebook or Instagram po. Wrap to Up po. WRAP, number 2, tapos UP. Aha. Yan, Wrap to Up. Galing. So, Instagram handler, yun na din yun? Yes, Instagram. WhatsApp number? WhatsApp number 055-3988-555. Number ko yun. Okay. So, pakita mo lang yung So, ito po, ganito. Ganito siya. Tapos, we customize. Aha. So, Galing. Okay, maraming salamat, ma'am. thank you, sir. Thank you so much sa panahon at sana may natulong din kahit pa paano may natutunan, pero ako sa akin isang biggest takeaway sa conversation na to is yung sa relationship ng LDR. Ang daming pinagdaanan, 'di ba? So lahat ako sa araw-araw sa mga nakakausap natin, nakakapulot at ako mismo na-inspire. So congratulations na dala mo yung pamilya mo rito at maraming salamat. Thank you din po. Okay. The opportunity na may. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, so ayan mga kababayan, maraming salamat po at sana po ay nakakapulot ng inspirasyon, aral sa episode na to at kung kayo po ay nag-enjoy, share niyo po ang video na to at sana marami pang makapanood na ating kababayang mga OFW. Maraming salamat po, hanggang sa muli.